Sa 2078, kinokontrol ng NEB Corporation ng lahat ng operasyon ng pagmimina sa mga kilalang solar system sa loob ng 50 taon. 20 taon na ang nakalilipas, sa Sirius 6B, natuklasan ng NEB ang isang bagong material na pinangalan ng beryllium na maaaring makalutas sa krisis sa enerhiya sa mundo. Gayunpaman, ang pagmimina ng beryllium ay naglabas ng nakamamatay na dosis ng radiation at polusyon. Hiniling ng Federation of Miners and Scientists, na kilala bilang Alliance, na itigil ang mga operasyon sa pagmimina, ngunit ang sagot ng NEB ay digmaan. Lumikha ito ng Space Cold War dynamic, ngunit ang aktwal na labanan ay nangyari lamang sa Sirius 6B. Kalaunan, nagsimulang gumamit ang NEB ng mga nuclear bomb na pumatay sa halos lahat ng populasyon at sumira sa planeta. Maraming mga minero ang namatay din dahil sa mga ulap ng radiation ng beryllium. Ngayon, sa ika-10 taon ng digmaan, isang maliit na tripulante na lamang ang natitira. Sa isang bunker, ang ilang mga minero ay nagsusugal para sa mga sigarilyo. Sa sandaling iyon, nakakita sila sa mga security camera ng isang bagay na gumagalaw, kaya tiningnan nila ng mas malapitan gamit ang mga binocular at natuklasan na papalapit ang isang sundalong NEB. Nang sa wakas ay malapit na siya, hindi sila nagpaputok dahil napansin nilang may mali. Bigla, isang malakas na tili ang narinig habang may mabilis na gumagalaw sa ilalim ng buhangin. Agad na pinaputokan ng sundalo ang bagay na iyon para pigilan ito, ngunit dumating ang marami pang mga nilalang na tulad ito. Sila ay tinatawag na screamer, at ang kanilang tili ay nagpapasakit sa tainga ng mga sundalo. Patuloy niyang binabaril ang mga ito, ngunit patuloy na dumarating ang mga screamer at pinalibutan siya. Nang bunutin ng sundalo ang isang cylinder, tumalon ang mga screamer mula sa buhangin para putulin ang kanyang braso. Matapos ding putulin ang kanyang binti, pumatake sila sa huling pagkakataon para patayin siya. Ang mga minero na nanonood dito ay napaiyak o nagsuka sa kanilang nakita. Sa sandaling iyon, dumating si Chuck at sinabing kung wala ang mga screamer, natalo na sana sila sa digmaan. Nagtataka siya kung bakit ang isang sundalo ay lumapit sa kanilang bunker ng mag-isa at isang minero ang nagteorya na gusto nitong ipakita sa kanila ang cylinder na iyon. Nagpasya si Chuck na kunin ito, kaya ginamit niya ang isang bracelet na magtataboy sa mga screamer bago lumabas. Biglang nawala ang binti ng sundalo sa ilalim ng buhangin habang kinakaladkad ito ng mga screamer at di nagtagal ay sumunod ang iba pang bahagi ng katawan. Nang tangkain ng mga screamer na kunin din ang naputol na braso, nagpaputok si Chuck para takutin sila. Pagkatapos, kinuha niya ang cylinder at natuklasan na ito ay isang mensahe para sa Alliance. Ilang sandali pa, dinala ni Chuck ang mensahe kay Commander Joseph, binanggit kung gaano kakaiba na makita ang isang sundalong NEB na nag-iisa pagkatapos ng 6 na buwan na walang nangyari. Hindi mabuksan ni Joseph ang cylinder, nakalaunan ay kusang inilabas ang mensahe. Ipinadala ito ng Marshal ng NEB Army at humihingi ng negosasyong pangkapayapaan. Sa tingin ni Chuck ay magandang balita ito, ngunit iniisip ni Joseph na isa itong patibong. Pagkatapos, sinabihan ni Joseph ang kanyang communications officer na magpadala ng mensahe sa daigdig na nagtatanong kung paano sila dapat magpatuloy. Sinamantala niya ang pagkakataon upang ipaalam sa kanya na nakatanggap sila ng mensahe sa emergency bandwidth mula sa commercial transport na humihiling ng pahintulot na lumapag. Malayo ang bunker sa mga shipping lane, kaya naisip ni Joseph na kakaiba para sa isang commercial transport na lumipad sa lugar. Sinabihan niya ang opisyal na tanungin ng transport kung ano ang emergency. Pagkatapos ay napansin ni Chuck at Joseph na ang mensahe ay may kasamang mapa ng command post ng NEB. Iniisip pa rin ni Joseph na kakaiba na isang lalaki lang ang ipinadala nila at hindi isang buong team, idagdag pa na ipinapahiwatig ng mga monitor na 2 linggo nang walang radio wave ang NEB. Maya-maya, dumating si Secretary Green para kausapin sina Joseph at Chuck. Ipinaalam niya sa kanila na humingi ang NEB ng ceasefire para tuluyan na nilang wakasan ang digmaan. Natagpuan ng beryllium sa Triton 4 at wala itong radiation, kaya maaaring magsimulang magmina doon ang NEB sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, nagsimulang matunaw si Green dahil isa lang itong hologram message. Ang radiation mula sa isang dust storm ay humahad lang dito, ngunit pagkatapos pindutin ng ilang mga buton, bumalik ito sa normal. Nawala ang isang bahagi ng mensahe, kaya narinig lamang ng dalawa si Green na humihiling sa kanila na huwag makipag-ugnayan sa base ng NEB upang maiwasang malagay sa panganib ang kanilang pagkakataon. Pagkatapos ng mensahe, pumunta ang dalawa sa bar at pinag-usapan kung may pag-asa pa para sa kapayapaan. Iniisip ni Chuck kung hahanapin ni Joseph ang kanyang dating asawa pagkatapos nito, ngunit sa tingin ni Joseph malamang ay nakamove on na ito. Sa sandaling iyon, binalaan ng mga tripulante na papalapit na ang dust storm, kaya nagsindi silang lahat ng espesyal na pulang sigarilyo na nagpoprotekta sa kanila mula sa radiation. Bigla, nagsimulang manginig ang gusali at namatay ang mga ilaw habang nahuhulog ang mga kasangkapan. Nagmamadaling lumabas ang mga tripulante at natuklasan na bumagsak ang commercial transport sa malapit. Ang ilang mga lalaki ay nagtulungan sa pag-apula ng apoy habang ang iba ay pumasok sa eroplano upang maghanap ng mga nakaligtas. Napansin nila na ang mga pasahero ay hindi mga sibilyan na nangangahulugang hindi ito isang commercial ship. Lahat ng mga tao sa mga upuan ay patay na, ngunit nakahanap sila ng isang nakaligtas sa ilalim ng mga debris. Sa labas ng aircraft, natagpuan nila ang salitang Sirius 6B Transportation na hindi makatwiran dahil ang planetang ito ay walang transportation service.
Pagkatapos ay sinuri nila ang kargamento at nagulat nang matuklasan ng dose-dosenang mga kahon na puno ng mga armas, kabilang ang isang nuclear reactor. Nagawa ng koponan na iligtas ang isang survivor na nagngangalang Ace at nais itong dalhin agad sa bunker dahil wala siyang bracelet. Gayunpaman, tumakbo pabalik si Ace sa aircraft upang kunin ang isang bagay. Agad siyang hinabol ng mga screamer, kaya nagpaputok ang mga tripulante upang subukang pigilan sila. Sa kasamaang palad, isang screamer ang nakarating sa ship at gumawa ng butas para nakawin ang isa sa mga bangkay. Matapos mahanap ang kanyang Discman, sinubukan ni Ace na tumakas, ngunit hinarang ng isang tumatalon na screamer. Mabuti na lang at binaril ni Joseph ang screamer bago pa nito masaktan si Ace. Kalaunan sa bunker, pinag-aralan ni Joseph ang mga piraso ng screamer na kanyang pinabagsak. Ang modelong ito ay may bago at pinahusay na chip. Dumating si Ace para makita siya at isiniwalat na isa siyang gunnery specialist. Curious siya tungkol sa mga screamer, kaya ipinaliwanag ni Joseph na ang mga ito ay binuo ng alliance sa daigdig upang neutralisahin ang digmaan dito. Nang subukan ni Ace na hawakan ito, kinailangan niyang alisin agad ang kanyang kamay upang maiwasan ang pagkawala ng mga daliri. Medyo nag-aalala si Joseph dahil ipinapahiwatig ng data sa screamer na bahagyang binago nito ang sarili. Nang sumama si Chuck sa kanila, ikinwento niya kay Ace ang tungkol sa nuclear reactor at ang sasakyang panghimpapawid ay nagpanggap na isang civilian ship. Walang alam si Ace tungkol doon, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga pasahero ay papunta sa Trident 4 upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa NEB. Binanggit ng nalilitong si Joseph ang mensahe ni Green, kaya ipinaalam sa kanya ni Ace na namatay si Green 2 taon na ang nakalilipas. Galit na pinalayas ni Joseph si Ace sa kanyang opisina bago niya tinalakay ang sitwasyon kay Chuck na hindi naniwala kay Ace. Naisip niya na kung talagang inabandon na sila ng alliance, hindi na sila magpapatuloy sa pagpapadala ng mga probisyon. Sinigawan siya ni Joseph, hiniling na tanggapin niya ang katotohanan. Sila ay pinagtaksilan at iniwan dito para mamatay. Malamang alam ito ng Marshal, kaya nila ipinadala ang mapa. Nagpa siya si Joseph na dumalo sa pulong at gusto ni Chuck na sumama sa kanya, ngunit itinalaga siya ni Joseph bilang pinuno ng bunker habang wala ito at si Ace na lang ang isasama niya. Pagkatapos, binigyan ni Chuck si Ace ng sarili niyang bracelet. Ipinaliwanag niya na inaatake lamang ng mga screamer ang mga nabubuhay na bagay dahil nababasa nila ang mga pintig ng pulso. Nagpapadala ang bracelet ng isang transmission na nagpapatunog sa kanilang mga puso na parang naka-flatline, bagamat kung minsan ay sinisira ng radioactivity ang mga terminal ng bracelet. Sa sandaling armado na sina Ace at Joseph, umalis sila sa bunker. Nagpatugtog si Ace ng musika sa kanyang Discman sa buong paglalakbay, kung saan naglalakad sila sa mga lugar na may niebe. Nang mapansin ni Ace na napakadumi ng hangin, ipinaliwanag ni Joseph na ang radiation ang dahilan kung bakit ganoon at binigyan siya ng pulang sigarilyo. Pinanood nila ang mga inabandonang minahan mula sa malayo at ipinahayag ni Joseph na ito ang dating pinakakumikitang negosyo sa kalawakan. Maya-maya, narating nila ang mga guho ng lungsod na binomba ng NEB. Libu-libong sibilyan ang namatay, bagamat ang pag-atake ay dapat na nakadirekta sa alliance. Ibinahagi ni Joseph na dumating siya sa planetang ito 20 taon na ang nakalilipas bilang isang menor de edad at noon, ang mga tripulante ay nagtrabaho para sa NEB. Kalaunan, tumanggi ang mga tripulante na ipagpatuloy ang pagmimina at pagkatapos ng 4 na taon na di pagkakasundo, binomba ng NEB ang lugar. Nagtago ang mga tripulante sa bunker mula noon. Naputol ang kwento ng malakas na tili. Lumingon si Ace at pinanood ng isang screamer na kinakaladkad ng patay na daga sa ilalim ng niebe. Mabilis siyang nagpaputok at tumakbo palayo ang screamer habang sinasabihan siya ni Joseph na tumigil. Nagtataka si Ace kung bakit gusto ng mga screamer ang mga bangkay, kaya ipinaliwanag ni Joseph na ang nabubulok na karne ay naglalabas ng methane gas na ginagamit ng mga screamer bilang fuel. Ang paggawa ng mga screamer ay nangyayari sa ilalim ng lupa at ang proseso ay automatiko, kaya sila mismo ang gumagawa. Walang nakakaalam kung paano na ikinatakot ni Ace. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakarinig sila ng ingay at agad na humiga sa lupa upang magtago. Inihanda nila ang kanilang mga baril ngunit natuklasan nila ang isang bata na may dalang teddy bear. Lumapit si Joseph at nalaman na ang batang lalaki ay nagngangalang David. Mag-isa siyang nakatira sa mga guho ng lungsod at sinabing nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagkain, ngunit hindi niya sinabi kung anong uri. Ipinahayag din niya na nakaligtas siya sa mga screamer sa pamamagitan ng pagtatago at hiniling sa mga lalaki na isama siya sa kanila. Tumanggi si Joseph, ngunit binigyan niya ito ng pagkain at nangakong susunduin siya sa loob ng 2 araw pag-uwi niya. Gayunpaman, iginiit ni Ace na hindi nila siya maaaring iwanan at patuloy na nagmakaawa si David, kaya pumayag si Joseph na isama siya. Nang sumapit ang gabi, nagpahinga ang grupo sa loob ng lumang gusali at nagsiga. Tinawagan ni Joseph ang bunker at nalaman na may bagong dating sila. Mahina ang koneksyon, kaya hindi nagtagal ang tawag. Pagkatapos, kumuha si Joseph ng bato at nagulat nang bigla itong naglabas ng mga paa at ulo. Tumawa si David habang itinataboy ang hindi nakakapinsalang insekto. Kalaunan, sinubukan ni Ace na mag-relax, kaya inalis niya ang kanyang bracelet at ikinonekta ang kanyang Discman sa espesyal na salamin. Isang screamer ang pumasok sa silid at kinailangan itulak ni Joseph si Ace palayo para iligtas ito mula sa pag-atake. Pagkatapos, nagpaputok siya para mabilis na masira ang screamer.
Nagtaka si Joseph kung bakit hindi ito narinig ni Ace at tiningnan ng kakaibang salamin para lamang matuklasan na nanunood pala si Ace ng mga malaswang pelikula. Agad na sinira ni Joseph ang salamin at pinagalitan si Ace habang pinapasuot muli ang kanyang bracelet. Nang tingnan ni Joseph ang screamer, napansin niyang hugis hayop ito at may naka-upgrade na chip. Kinabukasan, nagpatuloy ang biyahe at dahil wala ng musika si Ace, walang tigil siyang nagsalita. Kalaunan, narating nila ang isang lumang refinery at sinubukan ni Joseph na suriin ang lugar para sa mga kalaban. Bigla, nabaril si David ng mga nagtatagong sundalo. Nang tiningnan ng mga lalaki ang kanyang sugat, nagimbal sila nang makita ang mga mekanikal na bahagi. Lumalabas na si David ay isang screamer na may ibang uri ng chip na hinugot ni Joseph. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumili si David. Itinutok ni Ace ang baril sa kanya at hinawakan ito ni David para hindi ito tumama na naging dahilan upang mawalan siya ng isang braso. Lumapit sa grupo ang mga sniper ng NEB na sina Becker at Ross at ipinaliwanag na mas matalino na ang mga screamer. Nagkukunwari silang mga bata para dalhin sila ng mga tao sa mga bunker kung saan maaari nilang patayin ang lahat. Nang akusahan siya ng mga sundalo na sinasadya niyang dalhin si David, sumumpa si Joseph na hindi niya alam at sinabi sa kanila na pumunta siya para sa negosasyong pangkapayapaan habang inaabot niya sa kanila ang mensahe. Pumayag si Becker na dalhin sina Joseph at Ace sa kanilang bunker, hindi pinansin ang mga reklamo ni Ross. Gamit ang vent system, nakapasok sila sa loob ng gusali. Tinawagan ni Joseph ang sarili niyang bunker para subukang sabihin sa kanila ang tungkol sa bagong uri ng screamer, ngunit hindi siya marinig dahil sa static. Nang makapag-settle down ng grupo, pinag-usapan nila si David at nagkaroon ng pagtatalo, kaya itinutok nila ang kanilang mga baril sa isa't isa. Nagambala sila ni Jessica na humiling sa kanila na umayos at nagbahagi ng whiskey. Kinausap siya ni Joseph ng pribado at nalaman na walang commissary sa gusali sa loob ng mahigit 2 taon mula nang magsimulang umatake ang screamer. Nang magtanong siya tungkol sa Marshall, sinabi ni Jessica sa kanya na baka siya ay nasa isang command bunker kasama ang communication satellite. Ipinaliwanag din niya na mayroong isang buong horde ng mga David na pumatay sa karamihan ng mga sundalo rito. Pumayag si Jessica na dalhin si Joseph sa command bunker, ngunit bilang kapalit, gusto niyang bumalik sa daigdig. Ipinaliwanag ni Joseph na inabandonan na sila ng daigdig at tanging sa bunker niya lamang siya maaaring dalhin, na tinanggap naman ni Jessica. Pagkatapos, muling nakipagkita si Joseph kay Ace na tumitingin sa paligid at nakahanap ng ilang mapanganib na armas, kabilang ang plutonium. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Joseph na hindi gumagamit ng mga NOC ang Alliance. Sumakay ang grupo sa isang elevator na magdadala sa kanila sa mga maintenance tunnel. Nagulat si Ross sa isang ingay, ngunit isa lamang itong grupo ng mga daga at tinukso siya ni Becker dahil sa pagiging matatakutin. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakakita sila ng rehas sa kisame at binuksan ito na naging sanhi ng pagkahulog ng isang bangkay. Ginamit nila ang rehas para makarating sa susunod na palapag kung saan umakyat sila sa isang hagdan na sa wakas ay magdadala sa kanila sa command center. Nang tumingin sila sa paligid, nagimbal sila ng matuklasan ng dugo sa lahat ng dako, ngunit wala kahit isang tao. Nagkaroon ng breakdown si Ross dahil sa palagay niya ay wala ng pag-asa at nagsimulang ihagis ang mga bagay mula sa mga mesa. Nagpaputok si Joseph sa ere para pigilan siya at sinabihan si Ace na barilin siya kung gagawa pa siya ng ingay. Sunod, sinubukan ni Joseph na gamitin ang computer para makipag-ugnayan si Daigdig, ngunit patuloy siyang nakakatanggap ng error message. Sa sandaling iyon, isang screamer ang pumasok sa silid, kaya nagtago ang grupo sa likod ng mga server. Umakyat ang screamer sa computer at ikinonekta ang buntot nito para mag-download ng ilang impormasyon, pagkatapos ay umalis ito. Nang lumabas ang grupo, nakita ng screamer si Ross at nagsimulang bumalik. Tinakpan ni Ace si Ross ng sarili niyang katawan para maprotektahan silang dalawa ng bracelet, dahilan para mabigo ang screamer sa pag-scan at umalis muli. Gayunpaman, sa sandaling umatras si Ace ng isang hakbang, tumalon ang screamer para umatake. Agad na nagpaputok ang mga lalaki para patayin ito, ngunit nasira rin nila ang computer sa proseso. Habang namatay ang mga ilaw, narinig nila ang boses ni David na nagtatanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Hinimok ni Joseph si Ace na ilikas ang iba habang siya ay nanatili sa computer. Nagawa niyang buksan itong muli at iniskan ng mga chips na nagbigay sa kanya ng access sa mga file ng screamer. Dalawang David ang naglalakad sa dilim at narinig muli ni Joseph ang kanilang pag-uusap habang pinag-aaralan niya ang iba't ibang modelo ng screamer. Nang makalapit ng sapat si David, ang mukha nito ay naging isang kakilakilabot na halimaw, kaya binaril siya ni Joseph at tumakbo palayo. Sa elevator, gusto sanang hintayin ni Ace si Joseph, ngunit tumanggi si Ross. Sa tunnel, patuloy na natitisod at natutumbay si Joseph habang naririnig ang boses ni David na papalapit. Nagulat siya sa isang daga sa kanyang balikat at may lumitaw sa likuran niya, ngunit si Ace lang pala yun. Sinundan sila ng tili sa tunnel habang patuloy na tumatakbo ang dalawa at sinigurado nilang isara ang pinto bago lumapit sa elevator. Nakaalis na ang iba at mabagal na bumababa ang elevator. Habang sinisimulan ng mga screamer na yugyugin ng pinto, sa wakas ay dumating ang elevator kasama si Jessica, kaya nakatakas sina Joseph at Ace. Nagkita muli ang grupo sa sumunod na palapag at ibinahagi ni Joseph ang kanyang nakita sa computer.
Si David ay Type 3 at ang Reptile ay Type 1 kaya may nawawalang isang uri ng Screamer. Ipinaliwanag ni Jessica at ng mga lalaki na ang Type 2 ay isang sugatang sundalo na humihingi ng tulong. May isang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi na nila sila nakita simula noon. Naalala ni Becker na ang Type 2 ay walang gaanong linya ng dialogo at inakusahan si Ross na isa siya rito. Nang malapit nang magpaputok si Ross, hinagis ni Becker ang isang kutsilyo sa kanyang dibdib para subukan ito. Sumang-ayon si Ace sa kanyang teorya dahil naalala niyang hindi uminom ng whiskey si Ross kasama nila. Gayunpaman, nang bunutin ni Joseph ang kutsilyo, nakakita siya ng dugo, kaya napatay ni Becker ang isang inosenteng lalaki. Ngayon, iniisip ni Jessica na maaaring si Becker ay isang Screamer din at napagtanto niyang hindi niya ito nakilala hanggang 2 araw na ang nakalipas. Hinamon siya ni Becker na bumaril, ngunit hindi magawa ni Jessica. Nang umalis ang grupo sa gusali, sinubukan ni Joseph na tawagan ng bunker ngunit hindi nagtagumpay. Tumanggi si Becker na humingi ng tawad dahil aksidente lang iyon at sinabi ni Joseph na papatayin niya ito kung kinakailangan. Pagkatapos ng maraming oras ng paglalakad, nakarating sila sa Alliance Bunker at sa wakas ay nagawa ni Joseph na makipag-usap kay Chop. Hiniling niya rito na lumabas, ngunit paulit-ulit lang na sinasabi ni Chop na dapat siyang pumasok. Naghihinala, hiniling ni Joseph na buksan ang pinto at nagimbal ang grupo nang makita ang isang grupo ng mga David na lumalabas mula sa bunker dala ang kanilang mga teddy bear. Agad na nagpaputok ang team, pinabagsak isa-isa ang mga bata. Di nagtagal, lumitaw din ang mga underground screamer, kaya kinailangan ng grupo na hatiin ang kanilang atensyon para barilin din ang mga iyon. Nang makalapit ng husto ang mga David, ginamit ng team ang kanilang mga flamethrower para tunawin sila. Sa kasamaang palad, parami ang mga David na lumalabas mula sa bunker. Isiniwalat ni Joseph na nagnakaw si Ace ng isang nuke mula sa command center at sinabihan siyang ilagay ito sa kanyang armas. Pagkatapos, pinaputok niya ito sa bunker na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na nagpasabog sa gusali at nagpatumba sa buong grupo. Kinaumagahan, nagising si Ace at narinig si Becker na humihingi ng tulong dahil nasaktan siya, kaya sumugod siya sa kanyang tabi. Gayunpaman, kinumpirma ni Becker na isa siyang Screamer at niyakap niya si Ace para simulan ng pagdurog sa kanya. Nang magising si Joseph, patay na si Ace. Itinapon ni Becker ang bangkay bago itinumba si Joseph. Pagkatapos, binaril siya ni Joseph sa mukha at tinamaan ng kanyang pisngi, ngunit hindi ito sapat upang pigilan siya. Habang patuloy na nagsasalita si Becker tungkol sa filosofiya ni Clancare, nakakuha si Joseph ng mas malakas na bala at binaril siyang muli. Sa pagkakataong ito ay hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Joseph kay Jessica na mayroong isang emergency ship na pinrogram ng Alliance na maaari nilang gamitin upang pumunta sa daigdig, bagamat nakatago ito sa mga bundok. Bago umalis, kinuha ni Joseph ang chip ni Becker at napansin na ito ay mga salita sa isang wikang hindi niya kilala. Nang hilingin ni Jessica na makita ito, sinamantala ni Joseph ang pagkakataong hiwain ng kanyang kamay. Dumugo ang sugat na nagpapatunay na siya ay tao. Tinalian ni Joseph ang sugat habang humihingi ng tawad, sinabing kailangan niyang tiyakin na hindi siya Screamer. Inalok niya ang kanyang sarili na subukan ng parehong pamamaraan, ngunit pinigilan siya ni Jessica at naghalikan sila. Pagkatapos ay sinimulan ng dalawa na hanapin ang emergency ship. Medyo matindi ang lamig at naisip ni Jessica na sumuko. Gayunpaman, sinabi ni Joseph na siya na lang ang mayroon siya at nangako na iuuwi siya. Maya-maya, nakakita si Joseph ng isang panel sa ilalim ng niebe at pinindot ang buton para buksan ang isang nakatagong pinto sa kabundukan na magdadala sa kanila sa isang lihim na warehouse. Habang sumasakay si Jessica sa elevator sa vehicle pit, sinubukan ni Joseph na i-activate ang system, ngunit hindi gumagana ang mga buton. Umakyat siya sa hagdan at binuksan ng isang power box para ayusin ang ilang mga cable na nag-trigger ng countdown. Sa sandaling iyon, may sumuntok kay Joseph. Tumingala siya para makita si Chop na itinapon ng kanyang baril at sinabing kailangang mamatay ang lahat ng mag-isa bago siya itinulak sa gilid. Nailigtas ni Joseph ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa isang crane, kaya tumalon si Chop para sumama sa kanya. Lumalabas na si Chop ay isang Screamer at ipinaliwanag na ang Type 2 ay maaaring kumuha ng mukha ng mga tao. Ganon nila nakuha si Chop at pati na rin ang Marshal na nagpadala ng peking mensahe. Sinubukan ni Chop na ihulog si Joseph mula sa crane, ngunit muling hinawakan ito ni Joseph. Pagkatapos ay inilagay ni Chop ang kanyang mga binti sa leeg ni Joseph, sinakal siya habang kinukutsa siya dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Biglang bumunot si Joseph ng kutsilyo at sinaksak si Chop, ngunit hindi ito gaanong napinsala. Sunod, ikinabit niya sa kutsilyo ang isang cable na kumuryente kay Chop at naging dahilan ng kanyang pagkahulog. Nang tumama ang kanyang katawan sa isang security laser sa hukay, nagkahiwa-hiwalay ito. Pagkatapos, bumaba si Joseph sa hukay gamit ang crane at muling nakipagkita kay Jessica. Sa kasamaang palad, natuklasan nila na ang ship ay mayroon lamang espasyo para sa isang tao, kaya hinalikan ni Joseph si Jessica at sinabihan nitong umalis. Sinabi niyang hindi niya kaya bago lumitaw ang pangalawang Jessica sa likuran nila. Lumalabas na isa siyang Type 4 na napaka-advanced na kaya nitong magdugo at maging pilya. Itinulak ng galit na Joseph ang unang Jessica at sinubukang sumakay sa ship, ngunit inihagis siya ng pangalawang Jessica sa crane.
Pagkatapos ay sinubukan din niyang sumakay sa ship, ngunit bumalik ang unang Jessica at nagsimulang makipaglaban sa kanya para dito. Naglaban ang mga screamer sa lahat ng dako at patuloy na nasusugatan ng hawakan nila ang mga security laser. Habang palihim na pumupuslit si Joseph para kumuha ng baril, nagawa ng pangalawang Jessica na saksakin ang una para talunin siya. Pagkatapos ay binaril ni Joseph ang nanalo, na sumigaw para matumba si Joseph. Sa sandaling iyon, umandar ang ship at ang apoy mula sa mga makina ay sumunog sa pangalawang Jessica hanggang sa sumabog siya. Sinabi ni Jessica na tinuruan siya ni Joseph kung paano magmahal bago siya namatay. Pagkatapos siyang halikan at magpaalam, nagmadaling sumakay si Joseph sa ship at sa wakas ay lumipad dala ang isang teddy bear bilang kanyang tanging souvenir mula sa planetang ito. Nang hubarin niya ang kanyang bracelet, nagsimulang gumalaw ang bear dahil isa rin itong screamer. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.